Ang kwentong babasahin ko ngayon ay ang pagong at ang kalabaw. Isang araw ay nakita ang kalabaw at ang pagong. Nais ng pagong na makipagkaibigan sa kalabaw. Tumawa lang ng malakas ang kalabaw at pakutsyang sinabi niya, "Hindi ang isang tulad mo ang nais kong kaibigan. Ang gusto ko ay yung kasinlaki at kasinlakas ko. Hindi tulad mong lampa na ay maliit at sobra pang kupad kumilos." Ang pagong ay napahiya sa tinuran ng palalong kalabaw. "Sobra kang mapang-api. Minamalit mo ang aking kakayahan. Dapat mong malaman na ang maliit ay nakakapuwing." Nagpika si kalabaw. Hinamon niya ng karera si pagong upang mapatunayan nito ang kanyang sinasabi. Tinanggap naman ni pagong ang hamon ni kalabaw. "Kapag ako'y tinalo mo sa labanang ito, ay pagsisilbihan kita sa habang panahon. Matibay ka ha? Pues, kailan gusto mong umpisahan ang karera?" Pakutsyang sambit ng kalabaw. "Bukas ng umaga sa pook ding ito," ang dagling sagot ng pagong. Tumawa-tawa si kalabaw dahil sigurado na niyang talo niya si pagong sa karera. Malaki siya at mabilis tumakbo. Subalit, si pagong ay matalino. Kinausap niya ang apat ng kaibigan pagong. Pinapwesto niya ang mga ito sa ituktok ng bawat bundok hanggang sa ika-5 bundok. Kinabukasan, maagang dumating si kalabaw. Tulad ng inaasahan, wala pa ang makakalabanan niya sa karera. "O, paano? Di ba man ay nahuhuli ka na? Ano ba ang kondisyon ng ating karera?" tanong ng kalabaw. "Ganito ang gagawin natin. Ang maunang makarating sa ika-5 ituktok ng bundok na iyon ay siyang panalo," sabi ng pagong. Tulad ng dapat asahan, natabunan ng alikabok si pagong. Nang unang sinapit ng kalabaw ang unang bundok, ngunit laking gulat niya ay naroon na ang pagong na akala niya ay ang kanyang kalaban. Napatuloy sa pagtakbo sa ang kalabaw hanggang sa ika-2 bundok. Ganon din ang dinatnan. Mayroon na namang isang pagong doon. Galit na nagpatuloy sa pagtakbo ang kalabaw hanggang sa ika-3 bundok. Muli, ay may isang pagong na naman doon. Ganon din sa ika-4 at ika-5 bundok. Dahilan sa matinding kahiyaan at galit sa kanyang pagkatalo sa kay pagong, tinadyakan niya ng malakas ang pagong. Matigas at likod ng pagong kaya hindi siya nasaktan. Sa halip ay ang kalabaw ang umatumal ng iyak dahil sa sakit na dulot ng nabiyak niyang kuko sa pagsipa sa mahina at maliit na si pagong. Ang kwentong ito ay nagayon sa librong Mga Alamat at Iba Pang Kwento ni R.R. Mateo.